Hi guys! Maganda ng gabi! Welcome back po dito sa Gandara SR Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa secret boyfriend ni Kim Chu na sumambulat na ngayong araw na to mga kakimpaw. Grabe nga naman talaga ang mga revelasyon or should I say mga issues ngayon na kina Kim and Paula Avellino mga kakimpaw. And syempre tungkol po dito sa pang paninirang puri kay Paula Avellino and Kim Chu, kung saan ay pinapa-aksyonan nga ito mga kakimpaw. So ano nga ba yan? Alamin natin at pag-usapan mga kakimpaw sa ating video na to. Kaya kumapit lamang po kayo hanggang dulo ng ating update. Bago tayo magsimula, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para mag-i-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Maraming salamat! So, welcome back again sa ating channel mga kakipet. Dumako tayo ngayon sa pagbabasa ng komento mula sa ating mga subscribers tungkol po sa mga previous update natin. Bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa atin pong mga balita araw-araw. So, narito ang comment na napili nga natin basahin. Shoutout po sa inyo, Ginang Gilda Floresca at magandarang gabi. Sabi niya rito, napapanood ko ang mga vlogs ni Mami, ni Riza. Mukhang mabait at magalang naman. Ang mga bashers lang naman ang nagpapalala sa mga issue para magkapera. Iyon lang, wala nang ibang dahilan. Grabe, napakaikli pero kuhang-kuha nyo madam ang punto. Yun talaga yun, wala nang iba. Mga bashers lang po talaga nagpapalala. Bashers ni Kim Chu. At wala na pong dahilan. Kasi yung Mami ni Riza, napapanood ko din po yung Team Riza vlogs nila, yung interview or tawag doon, collab kay Alex, kung saan doon nga po muling nabanggit si Chinita Princess ng mga bashers ni Kim. Wala naman po akong nakikitang pangbabastos kay Kimi. Wala naman po silang sinasabing nagalit sila kay Kim Chu or nasaktan sila sa naging issue kaya Kim Chu mga kakimpaw. Ang tinutukoy ni Mami Risa na nasasaktan po siya para sa kanyang mga anak ay mga bashers daw or mga comment. May nababasa daw siyang comment tungkol sa physical looks ng kanyang anak. So nababasang comment. Wala naman pong comment si Kim kay Rise. Hindi naman po nagtatype si Kim ng comments or ng post tungkol kay Raisa. So, hindi talaga siya yung tinutukoy po doon ng mami ni Raisa May or ni Mami Risa, no? So, wala talaga mga kakimpaw. Mga bashers lang talaga ang nagpapalaki ng issues. And ginagamit yung pagkakataon na yon para durugin si Kim at siraan sa publiko. Yung masyado kasing malinis si Kimi. Wala po silang mahalungkat na magagamit nila laban kay Kimi. 'Di ba? Katwiran nga po sa showbiz industry, lahat ay mayroong baho. Kaya talagang pinapaimbestigahan pa. Yung kanilang rival, mga kakimpaw, pinaiimbestigahan yan kasi naghahanap sila ng baho or putas. Naku, ang best ko na napanood sa teleseryes. Charot. Pero ganun talaga. Yun po yung nangyayari sa likod po ng camera. Kay Kim, wala po silang makukuhang baho dyan. Matinong babae, mabait na anak, diba mga kakimpaw? Mabait na kapatid, very loyal na babae, very decente. So, wala silang mahahalongkat kay Kim Chu. Kaya yung mismong pagiging mabuting tao ni Kim, yun yung kanilang ginagamit. Sa halip na mabuti, pinagmumukha nilang masama yung tao. Di ba si Kim po ang isa sa pinakamabuting artista, mga kakimpaw, in showbiz industry in the Philippines. Pero, pilit po siyang dinudungisan at pinagmumukhang masama, mga kakimpaw. Kasi yan ang best asset ni Kimi. Yan ang charm ni Kimi kung bakit nananatili po siya sa showbiz.
And ngayon, 20 years na siya. Still, hindi nagbabago. So, gusto nilang sirain yung ganong klaseng image ni Kim. Anyway, thank you so much po sa inyong komento, Miss Gilda Floresca. And ngayon naman, eto't pag-usapan na po natin ang ating mga balita para sa gabing ito. At unahin na nga natin pag-usapan ang tungkol nga po dito sa lihim na karelasyon de umano ni Chinita Princess. So, ayan mga kakimpaw. Actually, dalawa po silang laman ng balita dito. Pati po si Paolo Avellino, meron naman daw po nagugustuhan na negosyante. O, di ba may kanya-kanya ang Kimpaw. Merong ibang karelasyon or lihim na karelasyon si Kim, samantalang si Pao ay may natitipuhan pong non-showbiz negosyante raw, mga kakimpaw. So, anong pinakang buod nito? Ano pa nga ba? Ang gustong palabasin dito, walang relasyon ang Kimpaw at fan service lang ang meron sa kanilang dalawa. So, ayan nga mga Kimpaw, headline pa lang, di ba? Talagang maiintriga ka sa mga lihim na yan na sinasambulat ngayon, mga kakimpaw. So, sino itong lihim na karelasyon di umano ni Chinita Princess? May nakikita ba kayo na kasama ni Kim, mga kakimpaw? Kapag siya ay lumalabas? And isa pang katanungan, naniniwala ba kayo sa hula? Sabi kasi dito, Kim Pao, fan service lang daw. Usap-usapan ngayon ang hula na umanay may lihim na karelasyon si Kim Chiu, habang si Paolo Avellino naman daw ay may napupuso ang isang non-showbiz na negosyante. Ayon pa sa naturang hula, wala raw totoong relasyon ng Kim Pao at fan service lamang. Umano ang nakikitang sweet moments nila. Gayunpaman, hula at espekulasyon lamang ang mga ito o wala pang kumpirmasyon mula kina Kim at Paolo. Kayo, naniniwala ba kayo sa ganitong hula? Ako'y hindi. Lalo na kung hindi Kim Pao po ang endgame dyan. I refuse. I refuse. Hindi ko paniniwalaan. Kasi ang paniniwalaan ko lang ay Kim Pao is forever and Kim Pao is real. Ika naman ni Kim, no? Kapag nabasa ni Kim ang balitang ito, mapapaha? Parang mapapaha na lang si Kim. Parang papaganyan yung kanyang reaction. No? Kita niyo ba yung nasa inyong mga screen? Parang papaganyan na lang si Kim. Napapakunot doon na lamang, mga Kimpaw. Grabe naman sa lihim na karelasyon. Kung may lihim man, si Paolo Avellino yon. Pero, di na sila secret Very low-key lang talaga in private. But not secret yung relasyon ng Kim Pao. Kaya nakapagtataka na ang open ang relasyon nila Kim and Paolo bigla pong may paganyan na secret boyfriend. Diba, mga ka-Kim Pao? Maluloka ka rin talaga. Kasi nakabantay tayo sa buhay ni Kim. Halos wala pong pahinga si Kim. Tapos sasabihin pa na meron siyang lihim na karelasyon, abay ilabas nyo yan. Kasi kami ang ilalabas namin ay si Paolo Avellino. Tingnan natin kung sino ang mas papaboran ni Kimi. Anyway, narito pag-usapan na po natin ang patungkol nga po dito sa cyber libel, mga kakimpaw, kung saan both Kim and Paolo Avellino pinaparatangan, mga kakimpaw. Hindi lang pinaparatangan kundi paninirang puri na po ang kanilang ginagawa, mga kakimpaw. So hindi katanggap-tanggap bilang fan ni Kim ito, and ganun din bilang Kimpaw fans na paparatangan na lang sila ng ganyan, mga kakimpaw. So nagmula ito dito nga po sa trending na ganap sa Team Raisa. So, congratulations naman po sa kanila dahil nakabalandra na po sa Hong Kong ang kanilang team. So, ibig sabihin, sikat na rin talaga sila, mga kakimpaw. So, syempre, proud na proud din talaga sa kanila ang kanilang mga supporters, mga kakimpaw. Ngunit, subalit tatapwat dahil po sa success na yan,
ay hindi po ito pinalagpas ng mga haters ni Kimi. At si Kim po naman ang tina-target mga kakimpaw. So anong kinalaman naman ni Kim dito, no? Sabi dito, tas yung bobong chinita, ginawang parausan lang ni ano. Ayan, grabe naman sa parausan. Anong tingin mo kay Kimi Pokpok? Anong tingin mo kay Kim? Sino pa bang chinita ang tinutukoy niyan, di ba mga kakimpaw, na nagkaroon ng issue kay Raisa? Wala naman pong iba kundi si Kim Chiu. At kay Kim lang naman sila galit na galit. Ayun nga, dahil sa word na yan, mga kakimpaw, matuturing na nga raw po ito na paninirang puri. Kasi sabihan ba naman na parausan lamang si Kim ni ano? Sinong ano yan? So, bilangin natin yung tutuldok niya. 1, 2, 3, 4, 5. So, kung bawat letra, malalaman mo na kung sino ang tinutukoy dito, mga kakipi. Hindi naman Gerald. Kasi ilang letra yun. Gerald. 6. Hindi rin naman Sian. Kasi 4 lang yun. O, sino pa ba? Ang 5. Diba? So, eto po yung nag-comment na yan, mga kakimpaw. So, sinave na natin. Ayan, baka ano yan siya, biglang delete comment. So, ayan siya, nakalock profile po ata yan. Or, trolls account lang. Ewan ko mga kakipi, pero wala siyang profile pic, walang cover photo. So, ano pa bang aasahan natin dito? Kahit pa matagal na itong account, pwedeng troll account pa din yan, mga kakimpaw. Anyway, dapat nga daw po ito bigyan ng agarang aksyon, mga kakimpaw, at talagang pinapa-aksyonan ito kay Paula Avellino ng Kimpaw Lanjas. Ang pangit ng word, mga kakipi, para usan, seryoso ba sila dyan? Si Kim ang isa sa pinakamatinong at disenteng babae or actress sa Philippine showbiz. Tapos si Kim pa ang sasabihan nila ng ganyan, di ba? And kahit naman sino, mga kakimpaw, hindi po deserve na masabihan ng ganyan. Anong tingin nyo sa mga babae? Para usan lang talaga ng mga lalaki. Anong tingin nyo naman kay Paulo, di ba? Although wala po nakalagay na Paulo doon. Pero sa 5 tuldok pa lang na yan, that symbols kung ilang letters ang pangalan. Alam na natin. Kasi kanino pa ba nalilink ngayon si Kim? Kay Paula Avellino lang naman. So kayo guys, anong inyong masisay tungkol dito? Di ba nakaka-imbiyak na isipin mga kakimpaw? Sinong agree dito? Comment ka lang po dyan sa baba. Hanggang dito lang muna natin yung update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita-kits po muli sa mga susunod natin chika. Maraming salamat. Ingat po palagi.